Kaya na tayo, paulit lang daw natin. Hindi ka na, sabi mo, mga ako ka daw na hindi ka na puputok sa loob. Maraming salamat, Master SM Geng Geng. Hindi na po ako puputok sa loob. Maraming salamat. Magandang araw mga kagenggeng. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng Kapwa Ko, Genggeng Ko. Ang programang punong-puno ng puso. At ako nga po pala si Mayora Siege Tolentino, ang inyong lingkod. At syempre mamaya makakasama po natin ng ating Master Genggeng na si Boss Toyo. So para sa araw na to mga kagenggeng, ang ating napili sa nag-message sa page si Boss Toyo ay si Virgilio Bagos Jr. So kailangan niya ng pampaanak para next month dahil 8 months nang buntis ang kanyang asawa. Tara't panoodin ang kanyang kwento. Magandang araw po, Boss Toyo. Ako po si Virgilio Bagos Jr., 22 years old at nakatira po sa Caloocan City. At ako po ay may live-in partner. At ako po ay sumaside lamang bilang isang construction worker sa aming lugar. Ngunit hindi po makaside gawa ng pagbuwas ng malakas na ulan. At ang aking asawa po ay manganganak ngayong darating na September. Kaso isang beses pa lamang po nakapagpa-check up. Sana po patulungan mo ako, Boss Toyo, sa aking pagpapanganak sa aking kinakasama. At sana po mabigyan ng magandang kalusugan ng aking anak. Sana po, Boss Toyo, matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Boss Toyo. At yan mga kagenggeng, napanood at narinig na natin ang kwento ni Virgilio Bagos Jr. Ay tawagin muna natin, bago ko siya ipakilala sa inyo, itawagin muna natin ang ating nag-iisang Master Genggeng na si Boss Toyo. Hindi na naman tayo ngayon. Magandang araw. Mayora Siege. Yes! Ano, ayos ka na ba? Yes, ayos. Hindi ka na nakamove on ka na ba? Sino ang ating kagenggeng ngayon? Ito, si Virgilio Bagos Jr. At napanood ko nga kanina, isa siyang 22 years old. Nakatira sa Caloocan City, may kalibin partner at sumasiden bilang isang construction worker. At hindi siya nakapag-siden ngayon dahil sa panahon na tulad ng ulan. At manganganak na ang kanyang kinakasama at isang beses pa lang niyang napa-check up simula nang nabuntis. Tama ba? So sige, tawagin mo na yan at kausapin natin, tingnan natin kung anong mabibigay nating tulong dito sa ating programa. Tawagin na natin si Virgilio Bagos. Virgilio Bagos. So sino kasama mo? Ate ko po. Ate mo. Sige, upo kayo dyan. Taga saan ulit kayo? Caloocan. Ilang taon ka na? 22 po. Anong trabaho mo? Construction po, pa silent lang po. Sideline. Eh ngayon, di wala kang trabaho. Wala po eh. Ilang taon na yung asawa mo? 23 po. 20. Anong trabaho niya? Sa bahay lang din po siya. Sa bahay. Bago mo siya nabuntis, anong trabaho mo? Construction po. Dire-diretso naman. Dire-diretso nun. Ito lang yung nagtagulan. Parang humihina po kasi ano eh. Nag-uulan. Nag-uulan po. Eh sa ano lang po ako eh. Presidential lang po. Bye-bye lang. Bye-bye lang. So, siya si ate mo, kasama mo, ba't kasama mo si ate mo dito? Kapatid mo, kapatid? Apo. Ba't kasama mo? Ha? Ba't kasama mo si ate mo dito? Baka maligaw po eh. Baka maligaw. So, saan yung asawa mo? Pari ba natin tawagan ng asawa mo at makita natin at mapalabas? Makita natin kung talagang, syempre, kailangan dito. Mapatunayan natin na totoo ang iyong inihiling o dinudulog na problema dito sa ating programa. So, tawagan natin ng iyong asawa at makausap siya. Paano yan pag nanganak na? Nga pala, kunyari, ito, matulungan ka ng programa natin at magkaroon ka ng pampanak sa laingin. Ano naman ang kasunod? Paano naman yung mga panggatas? Paano mo naman siya bubuhayin? Anong balak mo para mabuhay yung mag-iinam mo? Hindi, may extra din naman po sa may palengke po sa amin. May extra. Dapat hindi may extra. Dapat umanap ka ng permanenteng trabaho dahil hindi pwedeng extra lang dahil mukhang malakas ka naman at parang malakas ka pa sa akin. So, dapat hindi ka na bata pa. So, ano ba natapos mo? Wala po, hindi ko po natapos yung elementary. O, pares tayo. Pero, kailangan sipagan mo lang diskarte sa buhay. So, sige, mamaya na kita sermonan. Hindi kita sermonan. Nagkakwentuhan lang tayo dito. So, ito ngayong asawa. So, ate, magandang gabi. Magandang araw. Ano pangalan po nila? Justin po. Justin. So, ilang buwan na yung tiyan mo? 8 po. 8 buwan. So, kapanakan mo na sa susunod na buwan. So, ang problema ninyo, anong problema nyo? Anong nilalapit nyo dito sa aming programa? Ano po? Kasi po,
Sa center lang po ako nagpapacheck up, tapos isang beses, 2 beses lang po. Ang mahal po ng laboratory tsaka ultrasound. Mahal talaga yung mga labs Mahal. na yun. So, ngayon, ang sinabi kasi dito sa mensahe ni Virgilio Bagos ay para sa pagpapanak sa lying-in. So, ngayon, sige, tatawagan natin ang ating Master Genggeng SM para malaman kung magkano ang maibibigay nating tulong, abot tulong para sa pagpapanak na mismo. Ilang buwan na yan, tingin nga natin kung talagang buntis yan. Oh, baka mamaya unan lang yan. So, tingnan na. Buntis buntis talaga talaga. siya. Okay. So, maraming salamat tayo lang. Andiyan ka lang at papakausap ko rin sa'yo si Master SM. Tayo lang. Nasa layingin ka na. Okay. So, sige, tama yan. Tayo lang. Pangatlo na daw pala nila yan. Pangatlong anak nyo na to. Yung panganay po namatay. Ba't namatay ang panganay nyo? 17 days lang po yun sa amin. Yung pangalawa, nasaan? Andyan po. Ilang taon na? 2 years po. 2 years old. Tapos ito na yung pangatlo. Katulad pala niyan, hindi lang pala yan ang una yung anak. Siyempre, hindi tayo pwedeng puro extra lang. Dapat humanap ka ng regular na trabaho. Tapos, si Mrs. pagkapanganak niya, humanap ng mga sideline. So, tatawagan naman natin to si Master SM. Ayan, si Master Genggeng SM. So, tatawagan natin. Andiyan ka na sa lying-in. Yes po. Master SM, so ito nasa lying-in na yung ating dumudulog ng pampanak niya dahil siya ay nahihirapan na at hindi na alam kung saan kukunin ang pampanak. So ate, andiyan ka sa lying-in, magkano ba ang babayaran sa pampanak diyan? Ito, dalawa kayo mag-usap kayo. Ito yung kanyang asawa at kanyang kapatid. Ayan. So, Hindi. Sinamahan lang to si Sir Virgilio kasi hindi niya alam yung lugar para rito. Hindi makonekot. Ano mo si ate? So, ang kailangan lang naman nila ay pampanak, hingin tulong, pandagdag sa pampanak sa lying-in dahil medyo kapos na kapos sila at 2 anak. At sinabihan din natin itong si Virgilio na kailangan hindi lang puro extra ang kanyang trabaho. Dapat umanap siya ng regular job para sa pagtustos sa mga gastusin nila sa bahay, lalo na magiging 2 na yung anak nila. Tama ba ako dyan, Master SM? So, si Master SM, kung di nyo alam, isa rin siyang katulad mo na, katulad din natin na nagsusumikap lang at pinaghirapan ng kanyang narating. So, katulad mo, huwag kang mawalan ng pag-asa kung ngayon, ganyan ka at hindi ka nakatapos, sabi mo, puro extra. Darating din yung para sa'yo, galingan mo lang sa buhay. So, Master SM, anong may bibigay nating tulong dito? Bibigay muna ako ng payo. Magbibigay muna ng payo. Gusto ko makinig ka dyan kay Master SM. Ayan. Alam mo pare, susunod, huwag ka mag-aanak pag hindi mo kaya. Hindi susunod, dapat pinaplano mo yung pag-aanak mo, hindi yung basta-basta bilahan ng bila, masarap-sarap pumatok sa loob, di ba? Dapat, trabaho ka bago ka mag-anak. Ang hirap dyan, ha? Kawawa yung bata, mapapanak yung bata. Paglabas ng bata, pumunta ka ba ulit kay Master Genggeng para aminin ng hindi na, di ba? Nakakaya na yun. So dapat yun, maghanap ka na kagad ng trabaho mo. Pagkakuha mo ng pampanak, maghanap ka na ng trabaho mo. Okay ba yung kagenggeng? Okay po. Ayan, maganda ang yung sinabi. Ganon din, sinabihan ko rin siya nina, hindi ko naman siya sinisermonan. Sinasabi lang natin yung tama. Kasi, meron kasi talaga, minsan hindi nyo kasi alam na akala nyo ganon-ganon lang. Napakahirap na magkaroon ng anak. Isang napakalaking responsibilidad yan. Kung hanggat maraming, alam nyo ba, kami nga ng misis ko, hindi kami nagkaanak pa. Lagi niya tinatanong sa akin, bakit yung iba, ang daling magkaanak, tapos nakikita yung mga anak, nasa kalye. Kaming mga gustong-gusto namin magkaanak na gumagastos kami ng milyon para lang magka-baby. Hindi kami mabiyayaan. 'Di ba? So, bakit nagkatanong siya, bakit ganon? So, pagka nagkaroon kayo ng yung baby kasi blessing yan. 'Di ba? So, dapat tama naman sinabi ni Master SM, pinagpaplanuhan. Hanggat maaari. Kasi, ang katulad niyan, ngayon, kung ano ka ngayon, kung hindi magbabago ang buhay mo, piti yung anak mo, dadalhin niya rin yun. Kumbaga, di ba? Generation by generation, hanggang dumating lang yung punto na swertihin or may magandang mangyari sa buhay, pero mas maganda pa rin na pinaplano. Tama yung sabi ni Master SM, dapat pinaplano natin yung mga bagay-bagay sa mundo para mas maganda yung maging kahinatnan. Alright? So, Master SM Genggeng, magkano ang iabot nating tulong dito?
5. 5,000. 5,000 ang binigay ni Master SM, pandagdag ng pampanak niyo sa laingin. So, pasalamat ka na lang kay Master SM Geng. Maraming salamat po kay Master SM Geng. Ayan. Lalo na po kay Master Geng Boss Todo. Ang hirap sabihin ng Master SM Geng. Ang hirap sabihin. Yung daw ang ano, Master Toyo. Tor. Sabihin mo sa kanya, dapat na sinabi niya, salamat po, Master SM. Hindi na po ulit muna ako puputok sa loob. Ayun na yung doktor pala. Ayan, ito. Ayan, ito, paulit lang daw natin. Hindi ka na, sabi mo, mangako ka daw na hindi ka na puputok sa loob. Ano? Maraming salamat Master SM Geng. Hindi na po ako puputok sa loob. Alright. Maraming salamat. Thank you. Hello, magandang hapon po. Hello, Doc. Magkano po ba yung... Ay, magandang hapon po. Ito po yung sa line-in. So, magkano po ba ang usually na, pag kailangan nilang o yung magagastos o nagsisingilin sa nila pag manganganak na sa isang line-in? Opo, ang ranging po kasi natin, sir, kung patong normal delivery, at sa 12,000 po, sir. Magkano? 12,000. 12,000. With PhilHealth yan. 12,000. Non-PhilHealth, sir. Non-PhilHealth. Pag may PhilHealth, Cash po kasi. Pagka may PhilHealth, 1 to 2K po. magkano? 1,000 to 2,000 po. Ang Depende laki po, pala sir. ng ano. Ang mura lang, ha? 1,000 to 2,000 po, sir. Alright. Yes So, po, sir. Depende po yan. Kung yeah. okay. So, inaalam lang po namin, kayo po ay isang midwife, tama po? Po, sir. Opo, tinatanong lang po namin dito sa aming programa sa Kapwa Gengo, syempre yung mga kailangan po nila. Dahil kahit pa paano nag-abot lang kami ng konting tulong para dito sa kay Sir Virilio at doon sa asawa niya. At ayan, napakabait naman ni midwife at napakaganda naman ng tong midwife na to. Maraming salamat po sa informasyon na binigay niyo sa amin regarding po dyan sa pagpapanak po sa laingin. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So ayun, bibigyan namin kayo ng 5,000 pandagdag sa papanak. Hindi kami nangangaral o hindi ka namin parang nangangaral na rin kasi wala namang masama doon. Ako nga, marami na rin nangaral sa akin sa mga pinagagawa kong katarantaduhan. Pinupulot lang yon yung mga mabubuti, di ba? Para lagi mo siyang iisipin. Tama naman sinabi, paano nga pag pinutok mo na naman sa loob at nabuntis ka naman, saka na naman lalapit. Di ba, napakahirap nun. Isipin mo, magkakaanak ka, pero nilalapit mo sa iba. Di ba, parang hindi siya, pero naranasan ko yan. Nung sa isa kong panganay, wala rin ako. Wala ako, katulad mo. Parang ang gastos din sa ospital, parang 2,000. Sa 2,000, wala akong nakuha. Alam mo ba yun? Halos dumating din ako sa punto, nagmamakaawa ako sa mga kaibigan ko. Nangingi ako kahit 100, 200. Yung ko pang nakapangutang, para lang pang... Pamilya ng babae. Oo. Para lang magbayad sa 2,000. Imagine mo yun. Sa public hospital yon, parang alam mo yung pakiramdam na para akong palamuti, yung wala kang magawa, katulad na sinasabi namin sa iyo nga na pinutok mo sa loob pero hindi ka responsable, di ba? Ang bigat nun sa kalooban nun, yung mga panahon na yun, naranasan ko talaga yun na tangina, wala ako na yung bag kahit pisong dulin. Hihingi pa nga ako ng cup noodles sa nagbantay sa ospital pag nagutom ka, di ba? Ganun kalala, di ba? Pero nakita mo naman ngayon, Nagpursige ka din nagpursige lang talaga. Extra rin lang ako noon, nagpursige. So, darating din yung para sa'yo, basta maging tuwid lang yung mindset mo sa buhay. Yun lang naman ang kailangan yan. Kung ang mindset mo puro putok sa loob, puro kalokohan, wala talagang mangyayari. So, maraming salamat, Mayor Sich, at iiwan ko na kayo dyan. At sana nakatulong po sa inyo yung konting abot ng aming programa, syempre sa pamamagitan ni Master SM. Ayan, so, iwan ko na kay Mayor Sich, Salamat. So, ayan, Virgilio. Ano man sabi mo at napagsabihan ka? Hindi naman, naman para sa'yo din naman yun eh. 'Di ba? Tama naman talaga. Isipin mo, 3 na yung anak nyo, 'di ba? Ay, 2 na yung anak nyo na binubuhay. So, ayan, maraming salamat. Anong gusto niyo sabihin kay Boss Toyo? Meron pa ba kayong gustong sabihin pa kay Boss Toyo at kay Boss SM? Salamat po sa kanila dahil tinulungan po nila ako. Dahil di ko po alam kasi kung saan din lalapit
Salamat po kay Master SM Gang, ay Master Gang SM pala. Pati kay Master Gang Boss Toyo. Maraming po sa inyo lahat. Pati kay Ma'am Chill din po, salamat din po dahil sa nag-assist sa amin. Maraming salamat po. Sa inyo lahat. Sa mga gusto pa pong magpabigay po ng tulong, magpahatid po ng tulong, na andito po, naka-flash po sa screen natin ang kanilang number at kayo na lang po ang kumontak sa kanila. Maraming salamat mga kagenggeng. Ako nga po pala si Mayora Siege Tolentino. Salamat sa panonood ng Kapwa Ko, Genggeng Ko, ang programang punong-puno ng puso.